In short, valid yan kasi ground for retrenchment. In that particular case, entitled siya sa separation pay. Although sinasabi ng ating DO19, ito yung guidelines, no, sa mga trabahador sa isang construction industry, ang isang project employee hindi entitled sa separation pay. Yan ay kung siya tinanggal because completed na yung project nila or completed na yung phase o yung main. Ay, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga subscribers, sa mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin. And magandang araw din dun sa mga bago nating viewers at naligaw lang dito sa ating channel or napanood tong video dahil na lumabas ito sa kanilang feed. Magandang araw, welcome sa aking channel, and I hope magustuhan niyo yung mga videos dito. Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa separation pay ng isang project employee sa construction industry. So, actually, ito based sa comment ng isang subscriber natin na apparently na-hire as project employee na in my view parang sa construction industry siya. And 5 months dapat yung kanyang kontrata, pero naka 4 months pa lang siya na retrench na siya. So the question is, entitled ba siya sa separation pay? I-discuss natin yan after nitong shout out para sa mga solid subscribers natin and followers. Post natin dito. Well, para ma-discuss natin ito ng maayos at maintindihan ng lahat, kailangan natin pag-usapan dito yung forms of employment, saka yung security of tenure, ang rule, no? Doctrine, tapos DO19, Article 295 ng Labor Code, no? Saka yung decision ng Supreme Court. Okay, start natin sa forms of employment. Sa ating batas, sa Labor Code, meron tayong 5 forms of employment. Ito yung probationary, Article 296, regular, nasa Article 295, then meron tayong project, meron tayong casual, saka meron tayong seasonal, 5. Tapos meron tayong pang-6 na form, ito yung fixed term employment, no? Sa kaso ng Brent School versus Zamora. So makikita natin na ang project employment, isa sa mga forms of employment na yun sa 6. Then let's talk about security of tenure. Ang security of tenure natin, ito yung karapatan ng isang empleyado na hindi siya pwedeng alisin, no, ng basta-basta sa kanyang trabaho, hindi siya pwedeng i-deprive ng kanyang employment, no, as a rule, subject to certain exceptions, no. For that, i-classify natin ang security of tenure into 2, no? Ayon din sa decision ng Supreme Court yan. Yung limited security of tenure, tsaka meron tayong parang unlimited security of tenure. Security of tenure, ito yung guarantee ng employment sa isang empleyado na hindi siya pwedeng alisin. Now, in the case of regular employees na una nating binanggit, unlimited ang security of tenure niya. In a sense that pwede na siyang alisin based on 2 grounds. Una, yung just cause sa Article 297 and authorized cause sa Article 298 and authorized cause sa Article 299. Ang 298 and 299 parehong authorized cause yan. The rest ng 5 forms of employment ay security of tenure na sila. Kasi unlike sa regular employment, itong mga to, maliban sa 2 grounds for
termination, may dagdag na ground sila bawat isa. No? Ayon sa peculiar or yung kakaibang nature ng kanilang engagement. Going back doon sa ating project employee, yung peculiar na ground dito, maliban sa just cause, authorized cause, ay ang completion of project or phase. So, halimbawa, sa isang construction industry, ang isang empleyado, project employee na hire as mason, di ba? So, yung masonry, natapos na. Mag-painting na sila ngayon sa condominium project. Hindi na siya kailangan kasi wala nang masonry. So, tapos na yung phase na kung saan siya na-hire, which is for masonry work. Ganun yun. Kung steelman naman siya, tapos na yung mga steel work, pipintura na, ano pang gagawin sa kanya? So, aalisin na siya. No? Aalisin na siya as project employee kasi tapos na ang phase na kung saan siya na-hire. Kung halimbawa naman, helper naman, the whole duration of project, kailangan mo ng helper the whole time, di ba? Overall. So, natapos na yung project, then wala na rin siya. No? Ganun ang nature ng trabaho ng isang project employee sa isang construction project. So, sa DO19 nakalagay dyan, sa 3.2, section 3.2, na sabi dito, yung isang project employee na tinanggal dahil sa completion of project, walang separation pay yan. Diba? So, in short, yung isang project employee, pwede na siyang alisin sa tatlong pamamaraan. Una, just cause, nagkasala siya, nagnakaw, nag-falsify, etc. No? Nakalagay sa Article 27, pwede na siyang tanggalin. No? Kahit halimbawa, 5 months ang project niya, second month pa lang, nagnakaw na. Tanggalin na yan. Just cause yan. Okay? So, yan ang exception sa kanyang security of tenure. Kasi ang security of tenure ng isang project employee na na-hire ng 5 months, hindi mo siya pwedeng alisin hanggat hindi natapos yung 5 months. Or hanggat hindi natapos yung phase na kung saan siya na-hire. Mason, masonry, di ba? Nagnakaw, 2 months pa lang, pwede na tanggalin, exception. Di ba? Another exception is kung authorized cause. Nagbawas ng tao, tumirik yung budget ng condominium project. So, magbawas tayo ng mga mason. Instead na 30 mason, 10 na lang. So, 20 ang binawas, kasama siya ron. 3 months pa lang yung project or 4 months pa lang yung project, hindi pa natapos yung 5 months niya. No? So, in short, valid yan kasi ground for retrenchment. In that particular case, entitled siya sa separation pay. Although, sinasabi ng ating DO19, ito yung guidelines, no, sa mga trabahador sa isang construction industry, ang isang project employee hindi entitled sa separation pay. Yan ay kung siya tinanggal because completed na yung project nila or completed na yung phase o yung nature ng trabaho na kanyang ginagawa. In example natin kanina, tapos na yung masonry work, kung mason siya, pwede siyang alisin. Walang separation pay yan kasi tapos na yung masonry. Kung steelman siya, tapos ng steel work, pwede siyang alisin dahil kahit walang separation pay. No? Pero kung halimbawa, hindi pa tapos ang masonry work, inalis na siya dahil nagbawas ng tao, entitled siya sa separation pay. No? Kasi merong authorized cause, no? Sa Article 298. Ngayon, kapag halimbawa, hindi naman tapos ang steel work, ganun din. No? Or, meron silang stipulated period, gaya nitong example, 5 months ang usapan sa kontrata, 4 months pa lang na-retrench na, entitled sa separation pay yan. Exception yan sa 3.2 ng DO19. And of course, sa kaso ng Salazar versus sa NLRC, sinabi ng Supreme Court, as a rule, hindi entitled sa separation pay ang isang empleyado. No? Maliban na lang kung siya natanggal for authorized cause. Kasi kung titingnan mo naman sa Article 28 ng Labor Code, ang mga empleyadong na-retrench due to authorized cause, basta hindi lang due to serious business losses, entitled dyan sa separation pay of 1 month or at least 1/2 month per year of service, whichever is higher. So guys, yan ang rule natin sa mga project employees na natanggal due to retrenchment na hindi pa tapos ang kanilang project. So again, we have to recap the rule. As a rule, ng mga project employees, kapag natanggal yan, dahil na-complete na yung project or phase, hindi entitled separation pay. Pero kung bago ma-complete yung phase or project, sila ay na-retrench or bago matapos ang period ng kontratang pinag-usapan nila, sila ay natanggal na, na-retrench, entitled sila sa separation pay. No? Dahil sa kanilang limited security of tenure.
So guys, if you have any question, post them or drop them in the comment box. And if there's anything you want to clarify, let me know. And again, if you found this video helpful, please share this with your friends, your colleagues, your managers, or members of the family, or any person you think may benefit from this video. And of course, thank you very much, and I hope to see you in my next videos. God bless.